sa next hearing sa May 7, I am inviting Maricel Soriano. Senator Bato de la Rosa, you're now the man of the hour ng buong bansang Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. Welcome sa programang Morning, Pilipinas Nating Mahal. Good morning, sir. Yes. Good morning, ka Eric at Lorraine, sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, sir. First of all, Go ahead, ma'am. First of all, Senator, I've heard kasi contrary comments about you. But to my surprise, I was really surprised that people felt this way. But of course, this is a democracy. Talagang iba-iba tayo ng paniniwala at magrerespetuhan tayo, diba? So even within my circle of allies, magkakaiba. Because for me, when I was listening to the hearing, my heart was so filled with gratitude that you made this possible. Kasi alam ko na the pressure was exerted on you, diba? Yeah. And yet it happened, and you gave Jojo Morales, also the PIDEA and DG Lazo a chance to be heard, and for the Filipino people to see the weaknesses in our systems, makikita nila kung ano yung katotohanan kahapon, and you gave them that platform. So in behalf of all of us who are very grateful, maraming salamat. Yes, sir. Senator. Thank you, Senator Bato. Your reaction doon sa observation namin ni Ma'am Lorraine, I shared that observation. Although may pitik kami kahapon sa iyo, lalo na ako, but I know you are a very good, objective facilitator of this kind of sensitive forum. Senator Bato, your explanation to the people how you handled yesterday the kick-off of a very controversial committee hearing involving controversies, allegations hurled against the President of the country. Yes, thank you, ka Eric at Lorraine. Salamat sa inyong obserbasyon. First of all, klaruhin ko lang, to begin with, yung ginagawa ko po na inquiry in aid of legislation ay patungkol po sa PIDEA leaks dahil nga napaka-sensitibong mga dokumento yan. Hindi dapat yung mga classified documents ay mag-leak dahil it will jeopardize national security, and even our national interest is at stake kapag yung mga unauthorized disclosure of classified documents ay palagi mangyayari sa atin yan. So, hinanapan natin ang paraan para ma-avoid yung leakage na yan. At taruin ko, yung hearing na ginagawa ko, ito po'y investigation in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Wala po tayong objective dito na i-persecute kung sino man mga tao na suspect na gumagamit ng droga. Well, in the course of our inquiry in aid of legislation, kung meron tayong ma-uncover at ma-establish na kung sino-sino man, wala tayong pakialam kung sino tatamaan na talagang involved sa droga, wala po tayong pakialam dyan. Let the truth prevail. Let the truth prevail. Palapatin natin yung katotohanan. Kaya po, masaklap lang sa aking pakiramda, sa aking sa aking part na I am trying to hold this hearing as objective as possible. Tama. As fair as I can hold it. Ginawa ko talaga. Pinakinggan ko both sides, lahat-lahat. Pero I'm sorry if I fail to satisfy other people. My hearing, the objective of my hearing is not to make them happy. My objective here is to get the truth. To get to the truth. Whether maligaya sila o hindi, wala po kong pakialam. Ang akin dito, kung ano magkalabasan na katotohanan, hindi po ako nandito para to satisfy the lust for blood o kung sino mang gustong tao dyan na gustong may i-persecute dito. Kung ma-persecute ang tao, in the course of our investigation, so be it. Hindi ko yan pipigilan. Kung lalabas sa katotohanan, hindi ko pipigilan yan. Ang akin lang po is, I am sticking to my objective here sa hearing to prove to aking endgame dito is makapromulate tayo ng legislation that could fill the gap kung bakit nagkakaroon ng ganito mga leakage. Yan po ang aking purpose dito. Wala po akong purpose dito na mag-persecute ng tao. Hindi po. Kung lalabas doon sa hearing natin na merong persecute dahil sa katotohanan na lumalantad sa hearing, then so be it. Wala akong problema. Palabasin natin.
lahat ng katotohanan dyan. Tama, Pero Senator hindi po Bato. ako nag-objective na i-demonize yung tao, i-prosecute yung tao dahil in fairness rin naman, no? Hindi lang sa porque presidente yung subject doon sa na nakasulat doon sa mga reports na yon, hindi lang porque presidente Marcel Soriano o sino pa yung ibang involved doon. This goes to every people na talagaan rin natin somehow yung kanilang karapatan. Yung kanilang karapatan na yung subject pa lang yun sa Investigation. validation, investigation. Mahaba pang proseso niyan. So kung malaman natin na totoo talaga na subject siya, ano problema doon? Yeah. Talagang at this early, I am convinced of the existence of that document. Ayun. Kahit anong denial ng PDEA, ay tinatanggap ko yung denial ng PDEA because dalawang PMAR yung nagsabi sa akin kahapon, si General Lasso at si General Bitong, na talagang hindi nila makita yan sa kanilang file yung dokumento na yan and they deny the existence of that document sa kanilang file. So, ano ba kung masama kung tanggapin ko yung kanilang explanation na wala talaga yan doon. But, kung sabihin nila na non-existent yan at hindi yan totoo, I will disagree with them because nakita ko na talagang totoo yung papel na yun. In fact, inamin nga nila, ito, una, kay Morales. Yeah. Inamin niya na siya ang gumawa ng papel na yun at siya mismo kinonfirm niya perma niya yung signature na nandoon. Nakikita natin. Tapos, sa side ng PDEA, inamin nila yung nakalista ng mga sasakyan doon na gagamitin sa surveillance and casing operations. Ay, existing. Ito yung mga organic vehicle ng PDEA at personal na sasakyan ng team leader na si Francia. Si Francia. So, very clear na totoo yun. At ang pinakakuha ko doon na talagang na-convince ako na totoo yung papel na yun na as claim by PDEA na AI generated or gawa ng computer ay nakita natin doon, no? Yung nakatatak doon sa papel na confidential sa taas ng letter C at saka sa taas ng letter A, may markings doon yung pagbutas ba ng puncher para ilagay mo sa passenger yung dokumento. So meaning, I therefore conclude na itong dokumento na ito ay old file ito. Yes. Old file. So totoo na, 10 years ago, ito, old file ito. Really, yung ginagamitan pa natin ng passenger at binubutasan pa. Kasi yung markings ng butas, hindi mo ma-deny yan. Hindi mo yan pwede sabihin na AI generated. Totoo talaga yan. So I really conclude na existing itong papel na ito, totoo ito, pero tinanggap ko rin ang explanation ng PDEA na wala yan doon sa files nila dahil wala naman talaga na hindi man nila makita. Yan. Pero nandyan yung papel na yan, alam ko mayroong somebody na may hawak niyan, whether insider ng PDEA or tagalabas ng PDEA, kasi bakit yan nagkalat at nakikita na rin sa social media. Totoo talaga yan, papel na yan. Ay, hindi na niyo ako kailangan kumbinsihin pa. Totoo yan. Senator Bato, sir. Before kayo pasa kay Ma'am Lorraine, maganda yung inyong paliwanag. Hindi nyo layunin na i-persecute o targetin sa inyong hearing ang magiging mga mapangalanan o ma-reveal sa revelations nitong whistleblower, so to speak, na si Jonathan Morales, ex-PDEA investigator. Pero kung may mga tatamaan, may karapatan naman sila at may venue na magpahayag. They can even visit your committee hearing and explain their side. Like si actress Maricel Soriano, si Senator then and now President Bongbong Marcos Jr. Oportunidad din ito sa kanila. Senator Bato, tama yung sinasabi mo na hindi mo sinasadya at sasadyain na sila ay mailantad, pero kung sila ay mailantad sa proseso ng revelations of a live witness, they can go to your committee hearing or even if they want to be invited formally to shed light in this very serious na mga revelations. But nonetheless, ang sinabi mo, tama bang kuha namin, na ang target mo, papaano nagkakaroon ng security leakage because you are confident enough. Based on your physical examination of the documents, it appears that this is existing or was existing. And pangalawa, sinabi mo, there is a so-called positive assertion
on the live witness na kinikilala niya na siyang gumawa at nagpirma nito. Tama bang kuha namin sa tumbok ng gusto mong maabot initially? Tama ka, kay Rick. At in fact, sa next hearing sa May 7, I am inviting Maricel Soriano. What about the President? Si Maricel Soriano. Huwag muna tayo haabot doon na tandahanin natin, Eric Norel. Sige lang, hantong dyan kung kinakailangan. Yes. Pero unahin muna natin si Maricel Soriano.